Huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy at petitions para sa BARM elections sa ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Sir Joshua, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po. Director, ngayon po ang huling araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa BARM elections. Kumusta po ang naging turnout at bilang ng mga naghahain ng kandidatura sa ngayon? Maganda po ang naging turnout natin at mukhang lahat po ng posisyon, pati meron pong nag-file na talaga ng Certificates of Candidacy. Sa 2 araw pong nauna ay naikulit na po namin yan at nilalatag po natin ito. Asahan nyo po at pangako ni Chairman Garcia na pagkatapos po ng filing of COCs ngayon, bukas at sa mga susunod na araw ay ilalathala po namin sa aming website ang lahat po ng Certificates of Candidacy na yan. Bahagi po yan ng transparency effort ng COMELEC at para na rin po maimporma ang ating mga kababayan kung sino-sino ba yung mga tatakbo sa iba't ibang posisyon dyan sa BARM. Okay. Director, saan po ba kayong last-minute filers at kung sakasakali man, paano niyo po pinangangasiwaan yung ganitong posibleng dagsa ng aplikante sa huling araw ng COC filing? Bagamat nakita na po namin, Sir Joshua, na yung lahat po nung 16 na political parties ay nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor, may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpapile dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga Certificates of Candidacy. Ganun na rin po sa seguridad. Nakahanda po, tumutulong sa atin ang PNP, ang ating AFP, pati na rin ang Philippine Coast Guard dahil sila po ay deputized agency na ng Commission on Elections. Okay. And Director, pakipaliwanag po, ano po yung mga karaniwang issue o problema na nararanasan tuwing sa filing nitong COC at paano po ito tinutugunan ng COMELEC? Una po sa lahat, yung availability ng forms. Kaya nga po, COMELEC na po ang namimigay ng form. Libre po ito, hindi pinababayaran ng COMELEC. At nakalathala rin po sa aming website. So anytime, pwede pong i-download, ma-print ito at pwede pong ipamahagi yan. Kami rin po ay nakipag-ugnayan na sa Bureau of Internal Revenue dahil kinakailangan po para sa isang katulad ng dokumento na yan, ang documentary stamp. At wala naman po kami natanggap na impormasyon na nagkulang po yung ating documentary stamps dyan. Sapat din po ang bilang ng mga nagnonotaryo at manunumpa at kung sakali man po doon sa mga lugar na wala pong notaryo publiko ay pinahintulutan ang mga COMELEC election officers na magpanumpa para maging sworn at public documents po ang mga naturang mga Certificates of Candidacy. Ang nakikita lang din po namin, minsan dumarating po sa amin, kulang po yung bilang ng kanilang forms, kulang o mali o yung mga naisusumitin nila kaya binibigyan po ng tama at higit sa lahat po minsan pati mga litrato kulang binibigyan po natin sila ng pagkakataong maitama lahat ito. Okay. And Director, ano naman po yung mga precautionary measures ng COMELEC para po maiwasan itong mga nuisance candidates o yung mga hindi seryosong tumatakbo sa halalang ito? Gabay po ng mga sunod-sunod na kaso na dinesisyonan ng Supreme Court kung sino ba talaga ang nuisance candidate. Ang lahat po ng Certificates of Candidacy niyan dadalhin po bukas hanggang sa mga susunod na araw sa COMELEC Law Department. Para saan? Para po sa pagpa-file ng mga naturang kaso kung meron ba talagang makikita ayon po sa criteria na sinabi ng Supreme Court na talagang kaya lang naman tumakbo ay para guluhin o kaya lokohin o i-confuse yung ating mga mamamayan patungkol sa halalang ito. Makakaasa po sila na talagang magsasampa ng kaso. At sa pamamagitan din po ng paglalathala ng Certificates of Candidacy ay binibigay natin sa publikong impormasyon. Baka mamaya merong hindi kwalipikado, baka mamaya merong hindi Filipino citizen tulad nung nasa Bamban. Ito po ang pagkakataon para tayo makapaghain ng kaso, cancellation of COC para dun sa mga may material misrepresentation, hindi nagsabi ng totoo sa COC, disqualification para dun sa hindi kwalipikado at dun sa mga lalabag sa batas at gaya nga po ng nabanggit ninyo, yung manggugulo lamang pagiging nuisance candidate. Okay. And tama po, bukod po sa COC filing, tumatanggap din po ang COMELEC ng consolidated list of nominees mula po sa mga coalition. Linawin po natin, Attorney, ano po ang kahalagahan nito pagdating sa parliamentary system ng BARM? Tama po. Dahil kung matatandaan nyo, ang tatakbo po dun sa mga 40 seats, ang tawag po dyan ay regional parliament political parties,
Ang kakandidato po dito ay partido politikal na magsusumite ng 40 o 40 nominees. Na-submit na po nila yan nung sila po ay nag-file sa amin ng petition. Kaya po mula May 5 hanggang May 7, ang isusumite na lang po ng mga nominado dyan, yung mga 40 na nominado nila ay yung kanilang Certificate of Acceptance of Nomination at Affidavit of Non-Affinity. Ibig sabihin po nito ay tinatanggap nila na sila ay nominado at tinatanggap nila yung nominasyon. Yung Affidavit of Non-Affinity naman po dahil sa Bangsamoro Electoral Code, bawal po ang magkakamag-anak na tatakbo bilang nominado na within the second civil degree of affinity or consanguinity. Pinapatunayan sa pamamagitan ng affidavit na yan na wala silang kamag-anak doon sa mga kasama nilang nominado. Ito po yung napakaganda dahil parang anti-political dynasty provision po ito sa Electoral Code. Ganon din po ang sinusumite para naman po doon sa sectoral organizations na tatakbo. Yung po kanilang acceptance, pati na rin yung non-affinity po na affidavit. And Director, dito sa deadline ng pagsusumite ng official logos at larawan ng mga kandidato, bakit po mahalaga yung ganitong requirement sa proseso ng halalan? Una po sa lahat, Sir Joshua, ito po itinatakda ng Bangsamoro Electoral Code. Napakaganda po nito, kauna-unahan, na sa balota mismo natin makikita yung logo ng political parties at sectoral organization at yung mga kandidato naman at dun sa nominado sa sectoral organization ay yung mismong larawan nila. Kasi mas madali po malalaman at makikita, ma-identify ng ating kababayan na tama nga, ito yung talagang bobotohan ko. Dahil maari pong minsan merong kahirapan sa pagtanda sa pangalan, pero malamang sa malamang po kung makikita nila yung larawan o kaya yung logo ng partido, ay hindi po sila magkakamali. Kasi sabi nga po ni Chairman Garcia kanina, sana balang araw dumating din sa punto na maamyendahan ng batas para sa national at local elections. Maganda rin po yun kasi alam natin na wala pong magkakamaling mamamayan natin sa pagboto kung makikita niya. Hindi lang yung pangalan, kundi yung logo at yung mismong larawan ng kandidatong nais niyang iboto. Okay, maganda yan para hindi magkalituhan din. Well, Director, kailan naman po magsisimula ang filing ng petitions para po sa accreditation naman ng dominant majority at minority parties? At pakipaliwanag po ano po ang ibig sabihin nito at paano ito nakakaapekto sa eleksyon? Bukas na bukas din po maari nang magsimula po yan dahil ang importansya po ng pagiging dominant majority party o dominant minority party at bahagi ng 10 major political parties, ang ibig sabihin po nito, yung lalong-lalo na yung dalawa, si majority at minority, kasama sa kauna-unahang makakatanggap nung pong tinatawag nating election returns. Sa presinto, entitled po sila. Kahalintulad ng COMELEC, kahalintulad ng PPCR, NAVREL, kakareserba sa kanila yung kanilang election returns. Ikalawa, doon po sa ating data center kung saan inilalagak yung mga server, bibigyan po natin yung majority party at minority party ng sarili nilang server. Ang ibig sabihin po nito ay makatatanggap sila ng direkta na resulta mula sa mga presinto. Para po talagang raw yung matatanggap po nila. At bukod po dito, pagdating po doon sa ating mga presinto, alam naman natin medyo maliliit yung ibang presinto, priority po sila. Kung kulang man ng espasyo, ang kauna-unahang papapasukin po ng mga watchers ay yung accredited citizens arms at kasama na po yung majority at minority party. Paalala lang po sa mga partido na sasali at makikilahok sa petisyong ito, hanggang May 15 lamang po ang filing ng petition para ma-accredit bilang majority party, minority party at 10 major political parties. Okay. And Director, maliban po dito sa nabanggit nyo kanina na yung coordination ninyo sa ibang ahensya in terms of security, paano naman po tinitiyak ng COMELEC up to this point na maayos, transparent at mapapanatili yung integridad at maayos ang proseso ng filing ng COCs at petitions sa BARM? Priority po para sa COMELEC ang impormasyon, ang voter education at information sa ating mga kababayan at kabahagi rin po nito yung aming transparency efforts. At kung makikita nyo po sa mga serye ng gagawin ng paghahanda ng COMELEC, lagi po namin itong uulat sa media, lagi po namin ila-livestream at iimbitahan ng mga parties, mga kandidato ng personal yung masaksihan ng paghahanda. Kasama na po dyan yung pagtetest, ating pag-imprenta ng balota, yung mismong paggagawa o pagkukonfigure ng balota, pagdidisenyo niyan, ipapakita rin po ng COMELEC hanggang sa matapos ang pag-iimprenta, yung testing po ng ating makina, yung ating field test, yung ating mock elections at lahat po yan ay ipapakita at ilalantad natin sa publiko nang sa gayon makita nilang maayos ang paghahanda at higit sa lahat, very transparent po ang ginagawa nating halalan. Okay. Director, follow-up lang po. Diyan po sa BARM, may mga naitala na po bang hotspots, areas, since ito po ang pinakaunang eleksyon na gagawin dyan?
Sa kabutihang palad po nang pumasok po yung ating election period, wala pa naman po tayong naitatala at wala pa rin naman pong naiulat na election-related violence po yung ating mga PNP at ang ating AFP. At sana po humihiling tayo, sana naman po magtuloy-tuloy po yung magtuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon natin na wala pong karahasan. Paalala lamang po sa ating mga kababayan diyan sa BARM, mula po August 14 hanggang August 20, mula po sa pagpasok po ng ating election period, meron na po tayong tinatawag po na gun ban. So paalala po talaga, mahigpit na paalala natin sa ating mga kababayan, sana po makisama po tayo dito. Huwag din pong mababahala kung may makikita po kayo na parang mga checkpoint. Yan po talaga nilalagay ng COMELEC para po sa kasiguruduhan at kaayusan po ng ating lahat, ating mga kababayan. At ipinapaalala rin po natin sa ating mga kababayan, kung meron man po kayong makita, anumang paglabag sa batas, anumang nakikita nyo na magdudulot ng takot, huwag pong mag-atubili na lumapit sa COMELEC. Mula po July 16 hanggang September 29, ang ating election period at gun ban sa buong BARM. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Thank you, sir.